Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung anong mabuti? Isa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Alin sa mga yon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, yung huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sasaksin ng walang katotohanan, igalang mo ang iyong ama't ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na po ang lahat ng yan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mo maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Inuulit ko, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kadawa, pagpalain tayo ng Panginoon ng karunungan na maarok ang mga malalalim na katuruan dito. Matthew 9:16, a man came to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to have eternal life? So ang issue niya, eternal life. Sinabi sa Tagalog, buhay na walang hanggan. Eternal life, naturally, superficially, and instantly means life after death. Yan agad ang una-una natin ipapakahulugan pag sinabing eternal life. Yung pag namatay ka, mabuhay pa muli ang iyong espiritu at patuloy kang sumama sa Diyos. But life beyond the grave is automatic. Talaga namang may buhay pa eh. Hindi naman namamatay ang tao, magkakaiba lang ng pinupuntahan, pero hindi naman talaga namamatay. So anong tinutukoy ng taong ito? Why should the religious man concern himself with that? With something that is automatic. And according to his own standards, he had no problem with being saved because he was obeying all the commandments. According to the standards of the time, yun ang paraan para matuwa sa iyo ang Diyos. Ecclesiastes 12:7, so our bodies return to the earth, and the life-giving breath returns to God. Our English verses are being taken from the contemporary English version. But let's see what the New International Version says on the same verse. The dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. So bumabalik ang alikabok dun sa lupa at ang espiritu bumabalik sa Diyos. So, according to the standards of this man, he had done everything required by the traditions and the law of Israel. So why is he still asking? Obviously, may hinahanap ang lalaking ito na sa kabila ng kanyang kayamanan, wala pa rin sa kanya. Sa kabila ng pagsunod niya sa lahat ng iniuutos ni Moses, ay wala pa rin sa kanya. Hinahanap pa rin niya at itinatanong yung buhay na walang hanggan. Napakaganda sa Tagalog ng eternal life. Buhay na walang hanggan. Hangganan means boundary. So ang hinahanap niya isang buhay na walang boundary. Maring walang limitasyon sa panahon. Yun yung buhay na pag namatay na yung katawan mo, mabubuhay ka pa. Walang limitasyon sa espasyo, nalalampasan ng espiritu mo yung pagkakakulong niya sa katawan at sa lahat ng mga kahinaan ng katawang ito. Isang buhay na walang limitasyon sa magagawa. Kaya nga sinasabi, I can do all things through Christ who gives me strength. Because when you listen to your normal and natural limitation, there are many things you cannot do. In other words, the man was looking for a boundless life. Buhay na walang bakod, walang harang, walang tali, walang sagabal. A life that is timeless and spaceless and transcendent. Nalalampasan yung hindi kayang lampasan ng karaniwang tao. Naiisip ang hindi naiisip ng kung sino na lamang, nagagawa ang mga kabutihang hindi nagagawa ng mga
karaniwang mamamayan. In other words, it is a life that is free to be godly. Nakakaramdam ba tayo ng ganong kalayaan that we are free to be godly? Yung gusto mong gumawa ng isang mabuting bagay at nagagawa mo naman talaga. Hindi yung pag may gusto kang gawin ang kalaban mong unang-una, sarili mo na rin. Kasi kung gusto kong gawin ito, pero pag ginawa ko naman to, paano naman ako? Kawawa naman ako, baka naman, etc., etc., etc. So hindi malaya yung tao na gumawa. May mga taong gusto maglingkod sa Diyos pero hindi malaya. Paano naman ako lagi maglilingkod? Laging may meeting, may practice, may ganito. Marami pa akong gagawin sa buhay. Marami kong dapat asikasuhin. So gustong gumawa ng maganda pero hindi magawa. Nakakulong, nakatali, nakabilanggo. Anong hinahanap ng tao? Sinunod na niya yung mga utos. Hindi naman sinabi ni Jesus, binobola mo naman ako, hindi mo naman sinunod Hindi naman siya kinontra. Sinusunod daw niya. Tapos ang yaman-yaman niya, ano pang gusto niya? He was looking for eternal life. Could he be looking for life in the spirit and not only in the body? Yung nararamdaman niya na yung espiritu niya buhay, hindi lang meron siyang relihiyon, meron siyang pinaniniwalaan, meron siyang membership, meron siyang attendance sa church, kundi ramdam niya, buhay yung espiritu sa kanyang puso. At yung buhay na ipinapamuhay niya, isang buhay na bagamat narito sa katawan, ay isang buhay na lampas sa katawan. Nalalampasan yung desires, nalalampasan yung selfishness, nalalampasan ang mga takot. Maraming nararating. Galatians 5:16-17, if you are guided by the Spirit, you won't obey your selfish desires. The Spirit and your desires are enemies of each other. They are always fighting each other and keeping you from doing what you feel you should. So kung tayo may Biblia, may alam sa Biblia, naniniwala sa Biblia, sa salita ng Diyos, pero hindi mo magawa-gawa at yung kabaligtaran ng ginagawa mo, your life is not a life in the Spirit. It is a life in the flesh. Pero dahil may nakatanim na Espiritu sa iyo, nakatanim na salita ng Diyos, alam mo kung ano yung kulang. Alam mo kung ano yung mali, alam mo kung ano yung lihis. At maaaring itong hinahanap ng taong ito, kaya sa kabila ng pagsunod niya sa lahat ng mga religious teachings, at sa kabila ng kayamanan niya dito sa lupa, sa katawan, may hinahanap. Could the man be being bothered by this conflict? That what he likes to do and what he does are two different things? And he's looking for this boundlessness, yung kawalang hanggan? Ang tinutukoy lang ba niya ay yung buhay pag namatay na ang katawan o yung buhay habang nandito sa katawan na ito, pero parang hindi mo nararamdaman naman na may buhay ka? Para ka lang nag-e-exist but you don't have a life. Kaya yung isinisigaw ng mga Pilipino, mabuhay. Napakagandang greetings. Don't just live, get a life. Don't just be a Christian, be on fire with the Spirit. Don't just be a believer of God. Be somebody who is able to do what God wants you to do and what your spirit wants to do but your body doesn't want to do. Anong hinahanap niya? Spiritual life while in the body. Totoo naman, may spiritual life ang mga believers after the body decays and after the body dies. Pero paano yung spiritual life while here, now? Sabi ng Panginoong Jesus, I came that you might have life and have it to the full, to have it abundantly. Hindi lang in the next life, but here also. Romans 12:1, dear friends, God is good. So I beg you to offer your bodies to Him as a living sacrifice, pure and pleasing. That's the most sensible way to serve God. Ano daw ang pinakamaayos sa paraan ng paglilingkod? Na yung katawan mo, ibigay mo sa Diyos bilang buhay, hindi bilang patay na handog. Na pinaglilingkuran mo ang Diyos sa pagsasalita, sa pagkilos, sa paggawa, sa pag-iisip, habang buhay ka. By going through the motions of life, you serve God in every phase of everything you do as a living person. So yan ang pinakamatahimik, pinakamatalino at pinakatamang paglilingkod. Na si Kristo, na wala ngayong katawan dito sa lupa, makakilos sa pamamagitan ng katawan mo. Kaya ikaw ang katawan ni Kristo. Di ba yun ang church? Katawan ni Kristo. Ikaw ang templo ng Espiritu. Ibig sabihin, nakatira sa iyo yung Espiritu. So yung Espiritong invisible, dahil sa iyo, nagiging visible sa iba.
Yung espiritu na inaudible because of you when you speak, para na rin nadidinig nila ang espiritu. Si Kristo ngayon na walang physical na kamay, dahil sa kamay mo, sa tinutulungan mo, ginagawa mo, nararamdaman ng iba yung pag-ibig, haplos, tulong, pag-akay ni Jesus. Because you are a living sacrifice. By being a living sacrifice, you forgo of your own life and you let the life of Christ be in you. Kaya sinasabi natin, Christ lives in me. Sa pamamagitan ko, buhay siya. Kitang-kita, nadidinig. 2 Corinthians 5:7, so always be cheerful. As long as we are in these bodies, we are away from the Lord. So habang pinapakita, habang mas katawan na katawan ka pa, less and less spiritual ang iyong essence. Sabi, habang nandito tayo sa katawan, malayo tayo kay Jesus. Kaya nga ang comfort natin, pag yung tao iniwan na yung katawan, bangkay na lang, nawala sa katawan, pero nasa Panginoon. Hindi naman yung andyan sa katawan, kasama natin, masaya, pero kahit nalulungkot tayo, pagka ang believer ay yumaon at sumakabilang buhay, absent in the body but present in the Lord. Kaya mixed feelings ang nararamdaman ng isang taong namamatayan, na yung namamatay alam niyang pupunta sa Panginoon, kasi alam niyang hindi naman natin kasama naman ang Panginoon. At yun ay napakalaking ginhawa at luwag ng dibdib. Pero unawain natin ang kahulugan nun. The more physical you are, the less spiritual. Sabi, the more of the body, the less of the spirit. Ano kaya ang kailangan ng mayamang taong yon? Umalis pa siya sa bahay niya, susunod-sunod siya, may kailangan. Could it be transcendence of the physical and the material world? Kasi kung minsan ang mga kayamanan natin nagiging kulungan, yung bahay mo kuminsan dahil gusto mong bantayan, hindi ka tuloy makaalis. Kuminsan dahil ang kayamanan mo, ang iyong reputasyon, nakulong ka na rin dahil wala ka na magawang iba na baka makasira sa iyong reputasyon. Kuminsan ay ang ating image, which is cherished by many, can become your prison. Ang ibon daw, sabi, ibon man may layang lumipad. Pag kinulong mo, gustong makaalpas. Lalo naman ang espiritu ng tao. Paano ngayon pag ang espiritu ng tao ay nakakulong? Nakulong ka ng pride. Gusto mong sabihin sa anak mo o kung kanino man na mahal kita, I love you, hindi mo magawa kasi yung pride mo won't allow you. Gusto mo makipagkasundo sa taong kaaway mo, hindi mo magawa because your pride is your prison. Gusto mo halimbawang maglingkod, gumawa ng maraming bagay pero mahiyain ka, kinulong ka na ng iyong pagiging mahiyain. Marami tayong kulungan. Kinukulong tayo ng ating gender, kinukulong tayo ng ating social position, kinukulong ka ng job description mo. Ang daming kulungan. Ano kaya ang kulungan nitong mayaman na ito? Naghahanap pa siya ng tunay na walang hanggan na buhay kasi nakakaramdam siya ng maraming hangganan, maraming bakod, maraming pampaliit ng kanyang mundo. 1 Corinthians 15:50, my friends, I want you to know that our bodies of flesh and blood will decay. This means that they cannot share in God's kingdom, which lasts forever. So, sabi, ang katawan na yan, mabubulok. At dahil mabubulok, hindi yan pwedeng makihalubilo, makisama at makipag-isa sa Diyos habang panahon. So, hindi rin natin dapat sobrang ipagluksa. Ang katawan ay nabubulok. Doon talaga yung patungo. At hinding-hindi ka makakalapit ng lubos sa Panginoon habang nakasuot pa yung katawan na yan. Kaya pag tumatanda na yung tao, kuminsan siya nalulungkot, tumatanda na ako, lumalabo na yung mata ko, humihina ang aking tuhod, nagkakaroon ako ng mga sakit. Kasi kung hindi ka naman mangyayari yun, paano ka naman mamamatay? Diba? Paano ka makakalaya? Di nandiyan ka na lang. Hindi ka makakaalis dyan. Kaya kuminsan nga, pag sobrang lusog mo, tapos 110 ka na, nag-aalala ka na rin. Paano kaya ako mamamatay? Diba? So, pagka nangyayari yon, pagkamat may temporary disadvantage, ipinagpapasalamat mo na sabi mo, ay, naku, gumagraduate na yung espiritu ko. Bibigay na yung katawan na to, malapit na. And finally, makakalaya na yung espiritu ko, makakabalik na ng buong buo sa Diyos. Inconvenient, painful, pero kailangan namang magkaroon ng excuse yung katawan mo para siya mamatay.
para maibigay niya yung espiritu pabalik sa Diyos na nakakulong doon. And that is the greatest transcendence, when the spirit is finally free from its bodily entrapment. Nakalaya ng espiritu sa kulungang ito na pisikal. Pero habang yung espiritu natin nandito pa sa kulungang pisikal na ito, pwede siya magkaroon ng mga advanced na mga kalayaan. Nakita niyo yung mga Kristiyano noong unang panahon na pinahihirapan, tinotorture para itatwa si Kristo. Hindi nila itinatwa sa kung ikamatay. Na-transcend nila yung hinihingi ng katawan, ginhawa, kaligtasan, painlessness, natatranscend, nalalampasan. Yung mga missionary na kahit hindi naman mayaman sa sarili nilang bayan, maginhawa naman sila doon dahil bayan nila yon. Mahirap yatang mga ibang bayan, titira ka sa iba lengguwahe, iba pagkain, iba ang klima, ibang kostumbre ng mga tao, pero nalalampasan nila yon, natatranscend. Yung mga tao, mahirap mag-offering Congratulations kung kayo faithful sa tithing. Kung hindi ka spiritual, hindi mo magagawa yan. Every single cell in your body tells you, you want or you need this money. So why will you part with it? Yung nag-o-offering ng malalaki, alam mong, wow, transcendent. Nagkaroon siya ng kawalang hanggan, bagamat hindi perfect. Pero nakakaranas siya ng kawalang hanggan. Kasi yung hangganan na ibinibigay ng selfishness, nalalampasan ng spirito niya. Nakikita niyo yung babaeng balo na kahuli-hulihan na niyang barya, ibinigay pa niya doon sa temple. Sabi ni Lord, she gave the most because she gave everything. For you to give everything, it goes against common sense. But you see, what's wrong with common sense? It is common. Diba? For you to be godly, you've got to be above common. Hindi ka dapat nagsusunod lagi sa common sense. Kasi common ka lang, kasama ng common cold. Diba? Common lang kayo lahat, hindi kayo special. Ilalalampasan mo yan. Kaya, pag nalalampasan natin yung sabi natin, oo nga, buhay ang Diyos sa akin. Yung magagalitin ka, talagang sumabog ka, pero pinaalalahanan ka ng Espiritu, nagtatalo yung kalooban mo, hingi ba ako ng tawad or not? But you know what God's Spirit tells you? It's your mistake. Magpakumbaba ka. Hindi say, it was my mistake, I'm sorry. Transcendent ka nun. Nalalampasan mo yung kulungan ng mga common people. Nakakaranas ka na ngayon ng maging espesyal. So, balik tayo sa kwento. Sabi ng Panginoon sa Matthew 19:17, if you want to have eternal life, you must obey His commandments. Ibig sabihin, the commandments of God given through Moses. So, for Jesus, eternal life, life in the Spirit, and spiritual life while in the body is in obedience to God's commands. Remember, we have expanded the meaning of eternal life beyond just having life after the body dies, but a buhay na walang hanggan na kahit nandito pa sa lupa, nalalampasan yung mga hangganan. Eternal, boundless, spaceless. Pwedeng mangyari yan kahit tayo physical beings pa lamang dahil meron din naman tayong spiritual being inside of us. So sabi ng Panginoon, sundin mo ang mga kautusan. Matthew 19:18-19, which ones? The man asked. Jesus answered, do not murder. Be faithful in marriage. Do not steal. Do not tell lies about others. Respect your father and mother. And love others as much as you love yourself. Ito ang mga kautusan. Gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sundin mo to. Gusto mo magkaroon ng buhay pag namatay ang katawan mo? Sundin mo to. Gusto mo magkaroon ng buhay ngayon habang nandito ka pa sa lupa, nasa katawan? Sundin mo rin ito. And you will not only survive and exist, you will get a life. Remember, dalawang reading ang ina-apply natin ngayon doon sa buhay na walang hanggan. Life after death and life while alive. Because you will agree that there are many people who are alive but don't have a life. So kailangan buhay ka na may buhay. At pag namatay ka, may buhay ka pa pagkatapos nun. Dalawang direksyon ang tinatahak natin. At alin man doon ang tahakin natin, sabi ni Lord, you want it? The way is obedience to God.
Goodness to others, it gives eternal life. Spiritual life versus materialistic and earthly life being taught by the Lord. Matthew 19:20, the young man said, I have obeyed all this. What else must I do? Iba rin naman ito, parang tanong na hamon pa. Ang daming pinagawa sa'yo ng nanay mo. So, nagawa ko na po. Meron pa po ba kayong gustong ipagawa? Bihira ang magtatanong nun. Dahil gusto mong takas na, tapos na, pass ka na. Pero mo, nagawa mo na lahat. Sabi pa niya, ano pa po? What else must I do? Gusto mo pa? Sabi ng Panginoon. Sinabi ko na sa itong commandments, naghahanap ka pa. Sapat na dapat Natupad na niya lahat ang standard requirement according to the context of our story. Tapos nagtanong pa, humingi pa ng dagdag. Bueno, bigyan. Matthew 19:21. Jesus replied, if you want to be perfect, go. Sell everything you own. Give the money to the poor, and you will have riches in heaven. Then come and be my follower. Nahihirapan na maraming tao sa verses na to. Kasi akala nila nire-require ni Lord sa lahat ng mayaman, ibenta lahat ng kayamanan at magpakahirap para sumunod sa Kanya. Remember, binigyan niya siya ng requirement, damit na niya, naghihingi pa siya Dinagdagan. Ngayon, kung kayo, ang yaman-yaman, sumusunod na kayo, ayaw niyong utusan kayo nito, di tama na yung una. Siya kasi, ano pa po? You want to be perfect? Gusto mo pa? Sige. Benta mo lahat ng kayamanan mo, pamigay mo sa mahirap ang pinagbilhan, pag ubus na yan, bubalik ka rito, at sumunod ka sa akin. You want to be perfect, the Lord says? Change your concept of wealth. Malalim ang usapan na ito, mga kapatid. Hindi lang gusto ng Panginoon na maghirap ang mayaman para sumunod sa Kanya. Wrong. Gusto niya, mayaman ka't mahirap. Gusto mo na magkaroon ng transcendence, limitlessness, kawalang hanggan, palitan mo ang kahulugan kung anong kayamanan. Makakalaya ka. Kung ang kayamanan sa iyo is from material to spiritual, magkakaroon ka ng walang hanggan na buhay. Not only life after death, but more life here. Kasi kahit wala ka ngayong pera, spiritual ka, you feel rich. Di ba masarap na feeling yun? Hirap na hirap ka sa pagpapayaman, hindi mo makamit, pwede mo nang tingilan and concentrate on spirituality and still you don't feel impoverished. Or, ang yaman-yaman mo pero ang hirap-hirap i-maintain, nag-unload ka, nagpamigay ka, lumuwag ang buhay mo, you feel better. You have a better life. Nabawasan ang mga limitasyon mo. Yung mga hangganan na iurong lumuwag ang buhay mo. So sabi ni Lord, gusto mo pa ng ganong additional benefit? Change your concept of wealth. And change your bank account. Nasaan bang pera mo? Nasa alkansya sa bahay, nasa ilalim ng lupa, nasa bangko. Ay naku, malaking problema yan. Sabi niya ganon. Nade-demonetize sa mga pera. Nade-devalue. Nawawalan ng kahulugan. Nananakaw. Nabubulok ang mga bagay na bibili ng pera. Kawawa ka naman kung diyan ka lang nag-impok. Sabi niya, you must change your bank from earthly to heavenly. At sabi niya, and you will have treasure in heaven. Yun naman kung gusto mo maging perfect, kung gusto mo namang less than perfect, pwede na yung sinusunod mo yung mga commandments. Malalim kasing hinahanap ng taong ito. Obviously, matalino siya. Hindi siya kontento sa gano'n na lang na kaordinaryohan ang kanyang relihiyon. Naghahanap pa siya ng malalalim, malalawak, matataas sa mga bagay. Kaya, dinala siya ng Panginoon into deeper waters. It doesn't mean that everybody will be brought there, but He asked for it. Sinasabi ni Lord, change your station in life. Para mas yumaman ang perspective mo, mas lumalim ang pagkaunawa mo sa buhay, at mas gumaan from rich in money to rich in goodness. Marami kang nakatagong pera, naiinis naman sa lahat ng tao dahil ang damot-damot mo, ipamigay mo sa kanila lahat, mamahalin ka nila, tingnan mo lang kung alin ang mas masarap magmahal, yung tao o yung pera na nakatago. Pera pa rin.
So sabi ni Lord, yan, ibahin mong concept mo. You want perfection, you want to be perfect, eto pa, lampasan mo yung iba. Change your affiliation from an independent businessman to my disciple. Gusto mo yun? Sabi ni Lord. Hindi ka naman pwede na mag-maintain ng mga kayamanan mo, tapos disciple kita. Ito yung meron tayong mission. Hindi ka pwede may meeting. Hindi ka pwede may overtime. Hindi ka pwede may delivery. Hindi ka pwede may production. Kailangan bitawan mo lahat yan para ka maging disciple ko. Alam nyo, sa biglang tingin, lalo kung ngayon mismo kayo tinatawag na disciple, bibitawan mo lahat, susunod ka, parang ang hirap gawin. Pero pag pinalayo mo yung paningin, tulad niyan, binabalikan natin yung kwento, mahigit 2,000 taon na lumipas, dumadali ang desisyon. I won't ask for a show of hands, pero sino sa inyo magsasabing, mali naman ang desisyon ng lalaki, pinili yung kayamanan niya kaysa maging disciple. Ask na nga ako, sino nagsasabing mali yung desisyon na yun? Wala. Sino sa inyo ang magsasabing mali yung desisyon, dapat nag-disciple na lang siya? Who really thinks so? Huh? Bakit parang nahihiya kayong itaas? Okay? Alam natin. Alam niyo kung ba't madali nang isipin yan? Kasi malayo na yung panahon eh. Pag malapit kasi nakakalito. If this man did not go back to Christ and held on tenaciously to his money, he would have died. Maybe 10, 15, 20, 30, 50, 60, 70 years later. But nevertheless, he would have died. Right? At kung siya napunta sa impyerno, mga kapatid, 2,000 taon na siya doon. Mananatili pa siya doon in the next 2,000 years, in the next 2 million years, in the next 2 trillion years, forever. Kaya sabi niyo ngayon, madaling makita ko anong mahalaga pag inilayo mong pananaw. What is not important 10,000 years from now is not important. What is important is that which lasts forever. And that is the kingdom of God, the reign of God in your heart, the Spirit of God living in you. Treasures in eternity, not treasures on earth. Pero pag lumapit ka, yung ngayon mismo, mahirap bitawan yan. Kaya tinuturo sa atin yung kasaysayan. Yung perspective of time gives you a lot more intelligence to make a good choice. That's why you learn from history. You learn from what happened in the past. The Lord did not initially require this selling of goods and giving to the poor, but the man asked for more. Those who seek for more will definitely get more from the Lord. But to whom much is given, much is required. Yung ibinibigay ng Panginoon sa kanya, discipleship. Is there anything nicer or greater than that? Pero malaki din yung kapalit. Bitawan mo lahat yung hawak mo. Remember, it's not being asked of everybody, but he asked for it. Sila Peter, sabi ni Lord, come and follow me. Pagtigil ng bangka nila sa pampang, iniwan nilang isda, ang lambat, ang bangka, sumunod sila kay Jesus. Sabi nila kay Lord, Lord, we have left everything to follow you. Up till now, we talk about these guys. And we still talk about the guy that left sad. Buong lungkot, nakayuko, na umalis ang taong ito kasi hindi niya maatim na sundin yung ipinagawa sa kanya. Anong malay mo kung pagliko niya sa kabilang kanto, may nang hold up na sa kanya at pinatay na siya? Na-enjoy pa niya kayang-kayamanan na yon. Napilit niyang iginiit na ang kinim. Imbes bitawan para yung kamay niya lumuwag at makahawak siya sa Panginoon. Matthew 19:22. When the young man heard this, he was sad because he was very rich. Isipin mo, aalokin ka ng Panginoon na sumunod sa Kanya, lungkot ang nararamdaman mo? Imbes saya? Kasi, hindi niya mabitawan. Tatanong-tanong pa kasi. Matthew 19:23-24. Jesus said to His disciples, papaliit ng papaliit yung lalaking lumalayo. Sa kanilang paningin, lumiliit. Jesus said to His disciples, it's terribly hard for rich people to get into the kingdom of heaven. In fact, it is easier for a camel to go through the eye of a needle
than for a rich person to get into God's kingdom. Isa na naman itong madalas ma-misinterpret. Na parang ginagawa nilang literal lang, pag mayaman ka, mahirap maligtas. Mahirap din naman maligtas yung mahirap. Diba? Pareho lang. But what Jesus was trying to say is that it's terribly hard for rich, or for proud, or selfish, or anxious, or materialistic, or idolatrous people to get into the kingdom of heaven. Bakit naging idolatry ang topic? Diyos na ng tao yung pera niya. Mahirap bang isipin? Ito ang anak ng Diyos, kilala naman niya, kaya siya lumapit. Tinatawag ka, sumama ka sa akin, itong gawin mo, tinanggihan niya, kasi may iba siyang Diyos. Kaya sinasabi sa Bible, you cannot serve God and money. It doesn't mean that if you are serving God or you love God, you will not have money anymore. But you should know, pag kailangan kang pumili, alam mo dapat ang pinipili mo, hindi ka nalilito. Magsisilbi ka, meron kang ministry, mahalaga yung ministry mo, tapos may racket ka, malaki yung kita mo. Dapat ka bang malito? Go back to this man. Sabi niya, give it up and follow me. Ano bang mahalaga sa'yo? Madali kasing sabihan na yung taong ito mali. Kasi hinilalayo natin sa sarili natin. At pag iba yung tao, madaling i-condemn. Pag ikaw na, i-condemn mo pa ba yun? Na ang pinili mo, yung gusto mo, hindi siya. May iniutos sa yung alam mong tamang gawin, pinipili mo gawin yung mali, kasi yun ang masarap, yun ang gusto mo. Alam mo na, katulad ka ng taong ito, katulad ako ng taong yan, pag ganyan ang ginagawa kong desisyon. Kaya natin siya pinag-aaralan, kasi tayo siya. Kung hindi naman tayo siya, anong pakialam natin, ba't natin pag-aaralan? Marami tayong mga bagay na ayaw natin ibigay kay Lord kahit hinihingi niya. Mas mamatamisin natin na malungkot, mag-grieve. Iba, nag-grieve po ako, pastor, dahil hindi po ako nakakapag-serve. Di mag-serve ka, ang arte-arte mo, nag-grieve ka dyan, tapos hindi ka mag-serve. Kaya mo lang sinasabi sa akin yan para sabihin, kung okay lang sis, huwag ka mag-grieve. Mag-grieve ka talaga. Alam mo pala eh. Diba? Yung iba, nagkako lang para i-comfort mo. Alam mo naman kung anong dapat. If it's not important 2,000 years from now, it's not important. Because at the end of this life, only what is done for God will last. Yung ginagawa mo lang para sa kaharian ng Diyos ang mananatili kapag ang lahat ng ito'y tapos na. Kasi yung kaharian lang naman ng Diyos ang mananatiling nakatayo. So yung ininvest mo doon, inilagay mo doon, yung quality ng work mo doon, forever. Yung kung ano-ano dyan, yung mga award nga sino sa inyo napakarami mga award trophy, hindi po na iuwi sa bahay, nagsisimula ng mga team. Yung akala mo mga ginto-gintong trophy na yan, mamaya kinakalakalawang na, kakandaluma-luma na, hindi naman talaga nagtatagal. Kahit mga premium pera, kahit na perang kinikita, wala't wala rin. Ang talagang tunay na magtatagal, yung ginagawa mo para kay Kristo. Para sa Diyos, para sa kaharian ng langit. At yung kaharian na yun, mga kapatid, hindi lang yung kaharian doon sa mga ulap-ulap. Yung kaharian ng Diyos na nasa puso mo. Pag may ginagawa ka para sa kaharian ng Diyos, yung kaharian nasan ba? Di ba nasa puso mo? So ikaw ang nakikinabang. Pag pinapalaki mo yung kaharian na yon, ikaw ang nakikinabang. Pag pinapalakas mo yon, pag pinaglilingkuran mo yon, ikaw ang nakikinabang because the kingdom of God is within you. It is not outside of you. Pag ang kaharian ng Diyos ay pinagkaitan mo, pinagdamutan, ikaw din ang malulugi. Because the kingdom is in you. Paano mo pwedeng tikisin yun na hindi ikaw ang nalulugi? Kaya dapat lang malinaw na pag-iisip, huwag tayong nadaraya. Money, the search for it, fame, romance, anything can be an idol. At tumatalikod tayo sa Diyos, kumisan dahil doon. It's terribly hard for anyone who has a God to enter heaven. Kasi sa heaven, isa lang ang God. Hindi pwedeng bit-bit mo yung God mo tapos papasok ka doon. So yung iba, dahil hindi nila mabit-bit papasok, hindi na lang sila pumapasok. Bad choice. And what is heaven but God's kingdom and rule in our hearts?
Heaven can also mean godly servanthood. And very importantly, heaven can mean peace. Pagpayapa ang loob mo, mga kapatid, heaven yon. Embassy of heaven, advanced party ng heaven, sample of heaven. Kung sa palagay nyo ba, payapa at tahimik tiwasay yung lalaking ito, maghahabol pa kay Jesus, magtatanong pa? Hindi siguro. May bagabag, mayroong problema, meron siyang hindi mapakaling espiritu. Kaya naghahanap. Tapos noong pinayuhan ng lunas, hindi rin naman sumunod, nagpunta pa daw. Matthew 19:25, when the disciples heard this, they were greatly surprised and asked, "How can anyone ever be saved?" May maliligtas pa ba? Nalimutan na nila yung first part ng usapan. Hindi ba sinabi, paano po ako maliligtas? Sabi ni Lord, gawin mo to. Ginagawa ko na po. Eh, diligtas ka na. Eh, ano pa po? O, sige, dagdagan mo. You want to be perfect. Hindi na kasi salvation yung nakataya ng susunod. Yung perfection na. A higher level of spirituality. A higher level of godliness. But when people say, how can anyone be saved? Saved from what? Ano pa talagang pinag-uusapan natin? Saved from hell that is to come? Saved from hell on earth that is here now? In life now? Or all of the above? Pagka kasi mga kapatid, ang lagi lang nating inisip sa salvation ay yung buhay pag namatay na yung katawan mo, liliit ang pananaw mo. Nawawala yung salvation here and now. Na maligtas ka, hindi lang sa impyernong darating pa, kundi sa mga mumunting impyerno ng araw-araw na buhay. At pag sumusunod ka rin sa mga utos ng Diyos, pati yun mawawala. Magkakaroon ka rin ng buhay na walang hanggan. Yung hangganan ng happiness mo, umuurong, nawawalan ng hanggan. Minamahal mo yung mga magulang tulad ng inuutos ng Diyos, maraming himalang nagaganap sa iyong buhay. Hindi ka nagtataksil sa iyong asawa, may napakalaking impyerno yung magtaksila. Ang laking problema yan. Yung inililihim-lihim mo, tinatago-tago mo, gusto mo magkaroon ng sideline para yung kita mo na alam ng misis mo, buong-buong maibigay mo sa kanya at magkaroon ka ng extra pambigay naman kay isa pa. Diba? Hindi naman siya madali. So, nagkakaroon ka at umiimbento ka ng mga impyerno sa iyong buhay. Kasi sabi ni Lord, you want heaven there and here, maging tapat ka sa asawa mo. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sumunod ka sa mga kautusan ng Diyos, makita mo matitikman mong langit kahit buhay ka pa. Kasi pwede mo rin matikman ng impyerno kahit buhay ka pa rin. Dalawa kasi ang mukha ng impyerno, yung there and here, ganun din yung heaven. At yung mga talagang lumalapit sa Panginoon, here and there, may heaven. Pero may premium. Merong kang isasakripisyo. Because you cannot have everything. Matthew 19:26, Jesus looked straight at them and said, "These are some things that people cannot do, but God can do anything." Ibig sabihin ng Panginoon, pinoproblema nyo kung paano maliligtas sa impyerno ngayon at sa impyerno doon. Paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan dito at doon. Tapos sinasabi nyo, unachievable, impossible, hindi pala magagawa ng tao. So niya, oo nga, pero magagawa ng Diyos. So ibinalik pa rin sa Diyos ang usapan. Magtiwala ka at siya ang gagawa. Ang hinihingi lang natin sa atin ng Diyos, mga kapatid, hindi naman performance, faith. But of course, faith that performs because it believes. Pero a performance that is never perfect, performance na kulang at kulang, pinaperfect na lang ng pag-ibig ng Diyos. Pero dapat naman, bibigyan mo ang Diyos ng pe-perfecten, hindi ka zero. May ibig ka, naglilingkod ka, nagsasakripisyo ka up to a point at yung kulang mo, pinupuno ng pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, hindi nyo talaga kaya yan. Diyos ang gagawa. Sa ipagkatiwala. Pero, gawin mo ang kaya mo. Kasi may magagawa ka naman, hindi naman lahat, hindi mo pwedeng gawin. With God, everything is possible. No, why did the man ask for more? Maybe he still felt inadequate. Maybe may kulang. Ano ang kulang sa atin? Kailangan natin ng Diyos. Kaya nga pag ang tao maraming problema, dumadala sa mag-church. Humahaba ang mga dasal. Lalo't nanganganib ang buhay. Subukan nyo na napakasaya, napakaginhawa. Umiiksi yung mga dasal. No? Kakalimot sa mga tungkulin. May kulang ka, kaya nga lumalapit sa Diyos. Kaya yung taong yan lumapit.
Kaya tayo, mga nag-church, mga kapatiran, mga umate ng mga Bible study, we should be compassionate to one another. Pag may dumadating, huwag yung kinikriticize mo kung ano sinasabi mo. Sabi mo, ano kaya ang pinagdaanan ng taong itong nilampasan para lang makarating ngayon? Ano kaya ang pinagtagumpayan niya? May pamasahe kaya siya o wala? Gumawa lang ng paraan. Pinipigil ba ng asawa ito? Nagtago lang tumakas? Pinipigil ng magulang? May sakit ba? Siya? May sakit ba yung mga mahal niya sa buhay? Nagkakasunog kaya sa kanila nung umalis siya pero umalis pa rin para mag-church? Hindi mo alam kung anong bit-bit at buhat ng tao. Kaya bawat isang tao nakikita mong lumalapit sa Panginoon, sa mga gawain ng Panginoon, dapat ipinagbubunyi, ipinagdiriwang, tinutulungan. Hindi yung minsan pinapahirapan natin sa kapwa natin na lumapit sa Panginoon. Kasi lahat tayo may pagkukulang. At ang maganda doon, iba-iba man ang pagkukulang natin, isa lang ang sagot, ang Panginoon. Siya pa rin. Wala namang iba. So anong kulang natin? Ang sagot, kaya yan ng Diyos. Ang ganda ng tanong ng mga disciples, sino ngayon ang maliligtas? Paano yan? Wala na yatang makakakaya. Sabi ni Lord, kaya yan ng Diyos. Kasi kaya nga siya taga-pagligtas. Hindi naman ikaw yun siya. Kaya umasa ka sa Kanya, lumapit, at kung may pinapagawa, gawin mo. Siyempre, kailangan nagko-cooperate ka. Do your best, but rely on God's kindness. Take care of your eternal life. Huwag niyo ipinagpapalit sa mga mumurahing mga bagay na sasandali lang. You want your eternal life in heaven, but you also take care of your other eternal life, your life here. Yung kawalang hanggan, kahit nandito sa mundo na maraming hangganan. Isang buhay na walang hangganan, there's transcendence, weightlessness. That you transcend the power of gravity. That's when you have heaven on earth.